More on Barangay Ginebra Place, gagamitin ni Coach Tim Cone dito sa Gilas, Pilipinas. At magbibigay oportunidad ng B-League at KBL dito sa ating mga young superstars. Naging malaking tulong para mag-level up ang Gilas, Pilipinas. Yan ang ating mga pag-uusapan sa bidyong ito. Wala na ngang isang linggo at gaganapin na ang first window ng FIBA Asia 2024. Wala nga ang sinasayang na oras at panahon nitong Gilas, Pilipinas dahil puspusan nga ang kanilang ensayo. Ngayong araw nga'y maaga pa lang ay nagsisimula na itong mag-ensayo. Para nga may balik ang chemistry at ma-perfect nila yung mga plays na gagamitin nila kontra dito sa Chinese Taipei at Hong Kong. At ayon nga dito sa interview kay LA Tenorio, gagamitin nga ang sistema na ginagamit ni Coach Tim Cone dito sa Barangay Ginebra. At yun nga ang dahilan kaya nandito si LA Tenorio at ilan pa ang rookies ng Barangay Ginebra para nga daw mas mapabilis nilang mapamiliarize ang Ginebra Place. Kasi mga kasama ko mostly mga bata na talaga. I think this is the future of Philippine basketball. Ito na yun, diba? I think the present and will be the future of Philippine basketball. So the last time I was here kasi I was part of the coaching staff. So it's a different role, no? Pero same pa rin, same agenda pa rin kung bakit ako nandito. Yes, nagpa-practice ako pero ang importante nandito ko is yung presence ko na matulungan somehow si Coach Tim din sa sistema na gusto niya ipatakbo, no? Pero kanya parang model ba? Ako yung model sa kami, especially yung mga players ng Ginebra na alam na yung sistema niya. Si Scotty, si Japet, plus the two rookies na Ginebra na pinasama rin ni Coach Tim para tumulong, para mas mapabilis yung maturo yung sistema na gusto niyang itakbo. At ayun nga mga kaibigan, asahan nga natin dyan ang triangle offense itong si Coach Tim Cone. At siguradong magbe-benefit itong si Kai Soto rito sa mga plays na gagamitin ni Coach Tim Cone. At syempre hindi mawawala dyan ang mga inside passes and alley-oop dunks para dito sa ating pambato na si Kai Soto. Katulad na nga lang ng mga plays ng LA Tenorio to Japet Aguilar. At pagbibigay oportunidad ng mga liga sa abroad gaya ng KBL at B-League, naging malaking tulong nga para dito sa Gilas, Pilipinas. Malaki nga ang nilevel up ng Gilas, Pilipinas sa pagkakaroon ng Kai Soto, Carl Tamayo, Dwight Ramos at AJ Edu. Dahil hindi nga basta-basta ang liga kagaya rito sa B-League na mayroong 3 hanggang 4 na imports. Hindi nga rin basta-basta at ang iba ay NBA caliber pa. Kaya naman ay hindi na maninibago ang mga ito sa paglalaro internationally, lalong-lalo na nga dito sa FIBA dahil sanay na ito makipaglaro sa mas matatangkad, mas mabibilis at malalakas na players. Dahil kung hindi nga nito tinanggap ang mga offers dito sa B-League at KBL, siguradong pagdating dito sa FIBA or International Basketball ay maninibago ito dahil mas matatangkad, mas mabibilis ang makakalaban nila. Win-win situation nga ito para sa Gilas, Pilipinas sa mga players at para dito sa B-League and KBL para naman sa marketing. Sayang nga lang at hindi na pasama ang ilang KBL boys, lalong-lalo na itong si Renz Abandon, nagtamo nga ng injury kamakailan lang. Pero okay nga lang din mga kaibigan dahil loaded nga ngayon ang lineup ng Gilas, Pilipinas. Asahan pa nga natin mga kaibigan na lahat ng mga possible na future stars or future basketball stars dito sa Pilipinas ay hindi maglalaro dito sa PBA at asahan natin na maglalaro ito internationally or professional basketball abroad na magiging malaking tulong nga para sa mga players para ma-boost yung kanilang confidence at syempre para dito sa Gilas, Pilipinas para tuloy-tuloy na ang pag-level up ng Gilas Pilipinas squad.